Kinumpirma naman ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo na nagsasagawa ang Kamara ng isang pagpupulong sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bogie III para maipasa ang mga panukalang batas na kinakailangan para matulungan ang mga apektado ng taas presyo ng petrolyo sa bansa. Ang buong detalye mula kay Julian Bunag live. Julian? Tama ka dyan, Zaino. Yan ay para matulungan ang mga kababayan natin hindi lang sa kasalukuyang sitwasyon, kundi pati na rin sa long-term effect nito sa Pilipinas. Ayon kay Representative Miro Kimbo, ang naging pagpupulong na ito ng Kamara ay kinabibilangan ng ilang mga chairperson ng mga pangunahing komite sa Kamara. Ito ay para mapag-usapan ang mga panukalang kinakailangan at agarang maipasa para matulungan ang mga kababayan natin. Ang sole purpose is really to have an orchestrated and unified response on the part of the House para harapin at tingnan kung ano mga pwede nating magawa on an urgent basis para ma-address natin itong oil price crisis. Ayon sa Ways and Means Committee Chair, isa din sa kanilang napag-usapan ay ang pagkakaroon ng isang short at long-term effect na plano para maihanda ang Pilipinas kung sakaling muling magkaroon ng ganitong mga pangyayari. Because may recognition tayo na yung crisis na ito is not at all self-inflicted. It does not emanate from the country. It is completely coming from forces beyond our control. But it does not mean that we cannot prepare for it. Bagamat hindi pa gaano napag-uusapan, dagdag pa ni Representative Kimbo na para sa kanya, maituturing itong katulad ng mga batas na bayanihan na halos katulad ng pagtama noon ng pandemya sa bansa. Tiniyak naman ng kongresista na kumpara sa mga nakaraang batas na bayanihan ay magkakaroon sila ng mga pangmatagalang mga reforma gaya ng pagtulong sa mga sektor na may direktang epekto sa mga ekonomiya ng bansa. Ito ay para dahil sa kasalukuyang kalagayan, Zay, ang sektor ng transportasyon ng bansa ang pinaka-apektado ngayon at sila rin aniya ang pangunahing target ng Kamara na matulungan pa. Ang purpose dito is trying to address such that sectors that will practically might not survive, like transportation, dun talaga tayo unang magbibigay ng direct na tulong. Kasi yun ang epicenter ng krisis. Dahil kapag nagmahal, hindi sila makakabiyahe, wala tayong pambiyahe, magmamahal lalo ang pagbiyahe ng mga goods. So doon natin gusto magkaroon ng intervention such that we're able to, kumbaga, I don't want to sound too technical or heartless, but really the direction is to make sure that whatever aid we do is for the purpose of making sure that prices don't spiral. Zay, isa rin sa mga pag-aaralan ng komite o ng Kamara ay yung sa pansamantalang pagsuspinde rin ng value-added tax o VAT na sa kasulukuyan ay nasa 12% na bukod pa yan sa pagsuspinde ng excise tax. Mula rito, balik mo na sa inyo, Zay.